White lady, batang multo, babaeng itim, yan yung mga common na multo na mga sinesend sa akin ng sender na nakikita nila sa kalsada. And this time, bago sa pandinig ko yung multo sa story natin today. Yung sender natin today ay si Dean, and this happened last 2024 when he was still working sa isang BPO company sa Anonas. After ng shift ko that day, nagkayayaan kami ng mga kawork ko na mag-chill muna sa smoking area. So tumambay ako with them, pero after a while, umuwi na rin ako kasi ayoko ma-traffic pa uwi sa amin sa Novaliches. Tsaka nung time na yon medyo late na rin. So pagdating ko sa parking, sumakay ako sa motor ko na as if normal lang naman lahat, and I started na baybayin yung daanan pa uwi sa amin. Yung daan ko is normally binabaybay ko yung BIR road na papunta sa office of the ombudsman, and every time na dadaan ako doon, palagi talagang may eerie and creepy na pakaramdam. So pagligo ko doon sa BIR road, hindi na ako masyadong nag-expect na ma-traffic or may mga kasabay ako kasi it was around 2 AM na rin that time, and normally kapag ganong oras, wala na talaga masyadong tao. Tahimik yung kalsada, and then all of a sudden, bigla ko may narinig na malakas na busina na nasa likod ko. So what I did is chinek ko sa side mirror ko, pero wala naman ako nakitang motor o sasakyan na nakasunod sa akin. So inisip ko na lang baka dala ng antok at pagod kasi nga madaling araw na noon. After moments, biglang may sumulpot na motor sa likod ko, tapos bigla niyang binilisan yung andar para maging pantay kami. So what I did is nagdahan-dahan ako ng takbo kasi I was thinking na baka may gusto siyang sabihin sa akin. So I waited for the moment na kausapin niya ako, pero no, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagpantay sa pagpapatakbo ko ng motor, and medyo nairita na ako kasi baka mamaya magnanakaw ng motor or holdupper. So ang ginawa ko is nilingon ko siya slowly, pero pagtingin ko para akong hihimatayin sa takot sa nakita ko. Wait, before I continue my story, kung meron din kayo mga paranormal encounters ng katulad ng kay sender, you can follow and message me on my Instagram and Facebook page. Share your horror stories with me there, or also join my Facebook group, post your own horror stories, and the easiest is to just follow my brother here on TikTok. He will be reading all your messages, and baka ikaw na yung next nating i-feature. Going back sa story, dahan-dahan ako lumingon sa kanya, and after ko siyang makita, para akong hihimatayin sa takot, and I was just glad na hindi ako nabangga kasi pagtingin ko sa kanya, lumingon yung katawan niya sa akin, pero the helmet was empty, walang ulo, walang muka, and adrenaline rush. Inilisan ko yung pagpapatakbo. I even had a violation. Na-beat ko yung red light, and of course, tinigil ako ng isang enforcer when I was asked kung ano yung nangyari. Kinuwento ko yung story, and you know what they did? Dinala ko nila sa outpost. I even agreed na magpa-alcohol test kasi sabi nila baka lasing lang ako, but it tested out negative. So ano yung nakita ko na nakamotor? Was it really a person or isa ba yung multo na sumabay sa akin? And paglabas ko ng presinto, after ko makuha yung results, you know what they told me? Sabi nila sa akin, this is not the first time na meron silang motoristang nahuli because of beating the red light dahil din sa kaparehong bagay na nakita ko, which is yung motorista pugot ulo. Anyway, this is my video. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!